Tinulungan lang niya ang isang matandang lalaki sa bus at binayaran ang kulang na pamasahe. Pero ang ibinigay ng matanda sa kanya? Isang lumang sobre na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang kwentong ito ay hindi mo malilimutan. Mainit na hapon ng Biyernes nang makalabas si Marina Santos mula sa ospital ng San Gabriel. 2 oras na overtime ang ginawa niya dahil kulang ang mga nurse sa emergency room. Pagod na siya. Masakit ang likod, nanghihina ang mga tuhod, at para bang gusto na niyang humiga kahit saan. Pero kailangan pa niyang makauwi sa kanilang maliit na apartment sa kabilang bayan. Naglakad siya papunta sa kanto kung saan dumadaan ang bus pauwi. Maraming tao sa tabi ng kalsada, mga empleyado na katulad niya, mga estudyante, mga tindera. Lahat ay pagod din sa araw na iyon. Nang dumating ang bus, agad na nagsiksikan ang mga tao. Si Marina ay sumakay na rin kahit puno na ang loob. Nakatayo lang siya habang hawak ang barandilya, nakatingin sa labas ng bintana. Ilang sandali pa, may huminto ulit ang bus sa susunod na paradahan. Doon niya nakita ang isang matandang lalaki na naghihirap umakyat. Kulubot na ang balat nito, uban na ang buhok, at may hawak itong lumang plastic bag. Nanginginig ang mga tuhod nito habang sinusubukang umakyat sa unang hakbang ng bus. Walang tumulong sa kanya. Ang iba ay nakatingin lang, ang iba naman ay abala sa cellphone. Parang wala silang nakikitang taong nangangailangan ng tulong. Nanlamig ang dibdib ni Marina. Hindi siya makatiis. Kahit pagod na siya, bumaba siya mula sa kanyang kinatatayuan at lumapit sa matanda. Tay, halika po, tulungan ko kayo, sabi niya nang may ngiti. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pasasalamat. Mahina ang tingin nito, parang matagal nang walang nakakapansin sa kanya. Hinawakan ni Marina ang braso ng matanda at dahan-dahan itong inalalayan paakyat. Mahinang naglakad ito, bawat hakbang ay tila napakabigat. Nang makapasok na sa loob ng bus, hinanap ni Marina ang bakanting upuan. Mayroon pa sa likuran. Inalalayan niya ang matanda hanggang sa makaupo ito. Umupo naman si Marina sa tabi nito. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay kailangan niyang bantayan ang matanda. Baka kung anong mangyari. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang konduktor. Bayad po. Bayad, sigaw nito habang naglilibot sa loob ng bus. Nang dumating ito sa tabi nila, inilahad ni Marina ang bayad niya. Ngunit nang tumingin siya sa matanda, nakita niyang nanginginig ang kamay nito habang naghahanap sa bulsa. Naglabas ito ng ilang barya, kulang pa. 5 piso lang ang kulang pero wala na itong maibigay. Tay, kulang pa po kayo, sabi ng konduktor ng walang emosyon. Nahiya ang matanda. Yumuko ito at muling nagsalita ng mahina. Pasensya na po, ito lang po talaga ang meron ako. Naramdaman ni Marina ang sakit sa dibdib. Kung paano naging manhid ang mga tao ngayon. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang wallet at inilahad ang kulang na bayad. Heto po, para sa kanya. Tumingin sa kanya ang konduktor, kumuha ng bayad at umalis na lang. Walang pasasalamat. Walang ngiti. Pero hindi iyon mahalaga kay Marina. Ang mahalaga, nakasakay na ang matanda at hindi na nahiya pa. Tumingin sa kanya ang matanda at ngumiti ng malungkot. Salamat, anak, bulong nito. Ang boses ay halos pabulong lang pero narinig ni Marina. Ngumiti siya pabalik. Walang anuman po, tay. Hindi na sila nag-usap muli. Tahimik lang ang matanda, nakatingin sa labas ng bintana. Pero napapansin ni Marina na mailuha sa gilid ng mata nito. Hindi niya alam kung bakit. Baka pagod lang din ito o baka may malalim na dahilan. Hindi na niya tinanong. Ilang minuto pa, tumayo ang matanda. Ito na pala ang babaan nito. Inalalayan ulit siya ni Marina pababa. Bago bumaba, tumingin uli sa kanya ang matanda at nagsalita. Anak, kunin mo ito, sabi nito habang iniabot ang isang lumang brown na sobre. Basahin mo mamaya pag nakauwi ka na. Nagulat si Marina. Tay, ano po ito? Basahin mo na lang, sagot ng matanda. Pagkatapos, bumaba na ito ng bus. Naglakad palayo, dala ang lumang plastic bag, nag-iisa sa madilim na kalsada. Nanatili si Marina sa kinatatayuan niya, nakatitig sa matanda hanggang sa lumiko na ito at nawala na sa paningin. Bumalik siya sa upuan, hawak pa rin ang sobre. Tiningnan niya ito.
Walang nakalagay sa labas, walang pangalan, walang address, walang kahit ano. Gusto niyang buksan agad, pero napagpasyahan niyang hintayin na lang na makauwi siya. Nang makarating siya sa kanilang apartment, agad siyang pumasok sa kwarto. Inilabas niya ang sobre at maingat na binuksan. May sulat sa loob. Nagsimula siyang magbasa. Mahal kong anak. Kung binabasa mo ito ngayon, salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Hindi ko alam ang pangalan mo, pero naramdaman ko ang iyong mabuting puso. Sa mundo na ito, bihira na lang ang mga taong tulad mo. Ako si Teodoro Reyes. Dating guro. 35 taon akong nagturo sa isang maliit na paaralan sa probinsya. Marami akong naging estudyante. Marami akong tinulungan. Pero ngayon, nag-iisa na lang ako. Wala akong asawa. Wala akong anak. Nawala na rin ang mga kapatid ko. Ang mga dating kaibigan ko ay nakalimot na rin sa akin. Bakit ko ito sinusulat sa iyo? Dahil gusto kong malaman mo na ang ginawa mong kabutihan ngayong araw ay hindi maliit. Para sa iyo, simpleng tulong lang iyon. Pero para sa akin, iyon ang nag-udyok sa akin na magtuloy pa. Akala ko kasi wala nang may pakialam sa mga taong tulad ko. Akala ko patay na ako sa mata ng mundo. Pero ikaw, anak, pinatunayan mo na may pag-asa pa. May mga taong mabubuti pa rin ang puso. Hindi lahat ng kayamanan ay ginto. Ang tunay na yaman ay ang mabuting puso. Huwag mong kakalimutan iyan. Kung kailangan mo ng tulong, o kung nais mo akong makausap, narito ang address ko, 142 Maharlika Street, Barangay San Isidro. Isang maliit na bahay na may puting gate. Doon ako nakatira mag-isa. Salamat ulit, anak. Naway lagi kang manatiling mabait. Mang Teodoro Reyes. Natapos ni Marina ang pagbasa. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Hindi niya inasahan ito. Akala niya, simpleng tulong lang ang ginawa niya. Pero sa mata ni Mang Teodoro, ibang-iba pala ang kahulugan noon. Nag-isip siya buong gabi. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang binabasa ang liham. Napapaisip siya kung gaano kalungkot ang buhay ng matanda. Walang pamilya. Walang kaibigan. Nag-iisa sa mundo. Paano kaya ang bawat araw niya? Sino ang kumakausap sa kanya? Sino ang nag-aalaga sa kanya? Kinabukasan, Sabado. Walang pasok si Marina. Nagdesisyon siya. Pupuntahan niya si Mang Teodoro. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Ayaw niyang magsisi sa huli. Umaga pa lang, bumiyahe na siya papunta sa Barangay San Isidro. Medyo malayo iyon, mga 1 oras na biyahe mula sa kanilang lugar. Pero hindi niya inisip ang pagod. Mayroon siyang dalang plastic bag na may tinapay, kape, at ilang prutas. Alam niyang hindi ito sapat, pero gusto niyang magdala man lang ng kahit ano. Pagdating niya sa Maharlika Street, nagsimula siyang maghanap ng numero 142. Naglakad siya sa kalsada, tumingin sa mga gate, hanggang sa nakita niya ang bahay na may puting gate. Maliit lang ito, parang lumang bahay na gawa sa kahoy. May bakod na bakal na medyo kalawang na. May mga halamang nakalagay sa tabi, mga orkidyas at sampag-ita, pero kulang sa alagaan. Mukhang matagal nang walang naglilinis doon. Kumatok si Marina sa gate. Mang Teodoro. Mang Teodoro, nandito po ako, si Marina. Walang sumasagot. Kumatok ulit siya. Mang Teo, ako po si Marina, yung tumulong sa inyo kahapon sa bus. Ilang sandali pa, narinig niya ang kalampag sa loob. May nagbukas ng pinto. Lumabas si Mang Teodoro, nakaputi pa ring damit, ngunit mukhang kalaligo lang. Gulat na gulat ang mukha nito nang makita si Marina. Anak! Ikaw? Opo, Mang Teo. Dinala ko po itong kaunting pagkain. Sana po okay lang. Hindi nakasagot si Mang Teodoro. Nangilid ang luha sa mga mata nito. Binuksan niya ang gate at hinawakan ang kamay ni Marina. Malamig ang kamay nito, nanginginig pa. Anak, bakit mo pa ako pinuntahan? Wala naman akong mayaabot sa iyo. Wala pong dapat iabot, Mang Teo, sagot ni Marina. Gusto ko lang pong makita kung okay lang kayo. Tumulo ang luha ni Mang Teodoro. Hindi na niya napigilan. Niyakap niya si Marina at umiyak sa balikat nito. Nakaramdam ng sakit sa dibdib si Marina.
Napakabigat ng damdaming iyon. Alam niyang napakatatagal nang hindi nakaramdam ng pagmamahal ang matanda. Pumasok sila sa loob ng bahay. Maliit lang ito, isang sala, isang maliit na kusina, at isang kwarto. Walang maayos na kasangkapan. Walang TV, may lumang radyo lang sa mesa. May ilang lumang libro sa shelf, mga aklat tungkol sa agham at kasaysayan. Lahat ay alikabok na. Umupo ka, anak, sabi ni Mang Teodoro. Inayos niya ang unan sa upuan. Naupo si Marina. Tiningnan niya ang paligid. Nakita niyang may mga litrato sa dingding. Mga lumang retrato. May isa na mukhang larawan ni Mang Teodoro noong bata pa, kasama ang mga magulang niya. May isa pang litrato ng mga bata na naka-uniform, siguro mga estudyante niya noon. Matagal na po kayong nakatira dito, Mang Teo. Tumango ang matanda. 30 taon na, anak. Mula nang magturo ako sa malapit na paaralan. Dito ako tumanda. Dito ako mag-iisa. Wala na po kayong ibang pamilya? Umiling si Mang Teodoro. Wala na. Namatay na ang mga kapatid ko. Hindi ako nag-asawa. Ang mga pamangkin ko, malayo na. Hindi na kami nag-uusap. Ganyan talaga ang buhay, anak. Pag tumanda ka na, unti-unti kang maiiwanan. Nasaktan si Marina sa sinabi nito. Hindi niya naisip na posible palang maging ganito ang buhay. Naisip niya ang sarili niyang lola na namatay ilang taon na ang nakalilipas. Buti na lang kasama sila hanggang huli. Pero si Mang Teodoro, walang kasama. Walang kahit sino. Nag-usap sila buong umaga. Nagsalaysay si Mang Teodoro ng mga kwento tungkol sa pagtuturo niya noon. Kung paano niya tinuruan ang mga bata na magbasa, magsulat, mag-isip. Kung paano niya hinarap ang mga hamon noon, kakulangan sa libro, kakulangan sa sahod, kakulangan sa suporta. Pero patuloy pa rin siyang nagturo dahil mahal niya ang kanyang trabaho. Noon, masaya ako, anak, sabi niya. Kahit mahirap, masaya ako. Kasi alam ko na may silbi ako. Pero ngayon, pakiramdam ko, wala na akong silbi. Parang naghihintay na lang ako ng katapusan. Umiling si Marina. Huwag ninyong sabihin yan, Mang Teo. May silbi pa kayo. Tingnan niyo nga, narito ako ngayon. Ibig sabihin, may taong nag-aalala sa inyo. Ngumiti si Mang Teodoro, ngunit malungkot pa rin ang ngiti nito. Bumalik si Marina kinabukasan. At kinabukasan pa. At paulit-ulit na siyang bumabalik. Bawat linggo, dinadalaw niya si Mang Teodoro. Minsan, nagdadala siya ng pagkain. Minsan naman, naglilinis siya ng bahay. Minsan, naupo lang sila at nag-uusap tungkol sa buhay. Unti-unti, naging malapit sila sa isa't isa. Para na ring lolo ni Marina si Mang Teodoro. At para naman kay Mang Teodoro, si Marina ay parang apo na niyang minamahal. Ilang buwan ang lumipas. Nagsimulang magbago ang kalagayan ni Mang Teodoro. Mas masaya na ang ngiti nito. Mas maliwanag na ang mga mata. Tuwing darating si Marina, naghihintay na ito sa gate, nakangiti, dala ang mga bulaklak mula sa hardin. Pero isang araw, hindi na sumalubong si Mang Teodoro. Dumating si Marina, kumatok, ngunit walang sumasagot. Nagtaka siya. Ulit siyang kumatok. Wala pa rin. Nagsimula siyang mag-alala. Tinawagan niya ang kapitbahay. Nalaman niyang si Mang Teodoro ay dinala sa ospital kaninang umaga. Nahimatay ito sa loob ng bahay. Tumakbo si Marina papunta sa ospital. Pagdating niya, nakita niyang nakahiga si Mang Teodoro sa emergency room. Nakakabit sa oxygen. Mahina na ang hininga. Lumapit siya. Mang Teo, ako po ito, si Marina. Dumilat ng bahagya si Mang Teodoro. Umiti ito kahit halatang nahihirapan na. Anak, salamat ni. Bulong nito. Hinawakan ni Marina ang kamay nito. Nanginginig pa rin ang kamay ng matanda, pero mas mahinang-mahina na. Huwag kayong mag-alala, Mang Teo. Nandito ako. Hindi ko kayo iiwan. Ngumiti pa rin si Mang Teodoro. At pagkatapos, pumikit na ulit. Nakatulog na. 3 araw na nakahiga si Mang Teodoro sa ospital. Si Marina ay hindi umaalis sa tabi nito. Kahit may duty siya, ginagawa niya ng paraan na dumalaw. Umuuwi lang siya para magpalit ng damit at pagkatapos bumabalik agad.
Ayaw niyang mag-isa ang matanda. Sa gabi ng ikatlong araw, habang nakaupo si Marina sa tabi ng kama, bumukas ang mga mata ni Mang Teodoro. Mas malinaw na ang tingin nito ngayon. Tumingin ito kay Marina at mumiti. Anak, nandito ka pa rin? Tumango si Marina habang pinupunasan ang luha sa pisngi. Opo, Mang Teo. Nandito ako. Hindi ako aalis. Bumuntong hininga si Mang Teodoro. Mahinang nagsalita. Alam mo, anak, noong mga nakaraang buwan, iyon ang pinakamasaya kong panahon sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa iyo, naramdaman ko ulit na may kwenta pa ako. Na may taong nag-aalala. Na may taong nagmamahal. Nanginig ang labi ni Marina. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Mang Teo, wag ninyong sabihin niya na parang paalam na. Gagaling pa kayo. Lalabas pa tayo, maglalakad sa parke, manonood ng mga bata sa paaralan. Umiling si Mang Teodoro. Alam ko na ang katotohanan, anak. Matanda na ako. Pagod na ang katawan ko. Pero masaya ako. Masaya akong ikaw ang huli kong nakasama. Ikaw ang nag-alaga sa akin hanggang dulo. Tumulo ang luha ni Marina. Hindi na niya napigilan. Yumuko siya at umiyak sa gilid ng kama. Hinaplos ni Mang Teodoro ang ulo niya. Huwag kang umiyak, anak. Dapat masaya ka. Dahil sa iyo, hindi ako namatay ng mag-isa. Hindi ako namatay ng walang kahulugan. Kinabukasan, lumala ang kondisyon ni Mang Teodoro. Ang doktor ay nagsabi na wala nang magagawa pa. Ang puso nito ay napakahina na. Kahit anong gamot, hindi natutulong. Ilang oras na lang daw o mga ilang araw. Depende sa lakas ng katawan ng matanda. Nanatili si Marina sa tabi nito. Kinausap niya ang doktor, ang mga nurse, kahit sino na maaaring makatulong. Pero lahat ay pareho ang sinabi, wala ng pag-asa. Ang tanging magagawa na lang nila ay gawing komportable ang matanda sa mga huling sandali nito. Sa gabi ng ika-4 na araw, habang nakahawak si Marina sa kamay ni Mang Teodoro, naramdaman niyang humina ang pulso nito. Tumingin siya sa mukha ng matanda. Payapa ito. Nakangiti pa nga. Parang walang sakit. Parang masaya. Mang Teo, nandito ako. Hindi kayo mag-isa, bulong ni Marina. Dumilat ng kaunti si Mang Teodoro. Tumingin ito sa kanya. At sa mahinang boses, nagsalita. Salamat, anak. Salamat sa lahat. Mahal kita parang tunay kong anak. Iyon ang huling salita nito. Pagkatapos, pumikit na si Mang Teodoro. Huminto ang pulso. Huminto ang paghinga. Tumahimik ang lahat. Umiiyak na yumakap si Marina sa katawan ng matanda. Umiyak siya ng umiyak, walang tigil. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi maipaliwanag. Parang nawalan siya ng pamilya. Parang nawalan siya ng bahagi ng sarili niya. Ilang araw pagkatapos, ginanap ang libing ni Mang Teodoro. Hindi maraming dumalo. Mga ilang kapitbahay lang, si Marina, at ang kanyang matalik na kaibigan na si Liza na sinamahan siya para suportahan. Walang kamag-anak. Walang dating estudyante. Walang kaibigan mula sa nakaraan. Nakakalungkot pero ganoon talaga. Minsan, kapag tumanda ka na, nakakalimutan ka na ng mundo. Habang nasa libing, lumapit sa kanya ang isang lalaking nakabarong. Matangkad ito, may salamin at may dalang briefcase. Seryoso ang mukha. Ikaw ba si Marina Santos? Tanong nito. Tumango si Marina. Opo. Bakit po? Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Ako si Attorney Benjamin Cruz. Ako ang abogado ni Mang Teodoro Reyes. Nanlaki ang mata ni Marina. Abogado? May abogado po pala si Mang Teo. Tumango si Attorney Cruz. Opo. Matagal na akong abogado niya. Libre ang serbisyo ko dahil noon, siya ang naging guro ko nung elementary. Tinulungan niya akong makapag-aral. Kaya naman, sinusuklian ko siya kahit papaano. Napaluha si Marina. Kahit pala may nagpapasalamat kay Mang Teodoro, hindi niya alam. May ipapaabot ako sa iyo, sabi ni Attorney Cruz. Binuksan niya ang briefcase at naglabas ng isang brown na folder. Bago namatay si Mang Teodoro, tinawagan niya ako. Sinabi niya sa akin na may gusto siyang baguhin sa kanyang last will and testament.
Sabi niya, may isang tao na nag-alaga sa kanya sa mga huling buwan ng buhay niya. Ikaw iyon. Hindi makapaniwala si Marina. Ano pong ibig ninyong sabihin? Binuksan ni Achoy Cruz ang folder at naglabas ng ilang papeles. Ayon sa huling habilin ni Mang Teodoro, iniwan niya sa iyo ang kanyang bahay sa Maharlika Street, kasama ang lot. Iniwan din niya ang kanyang mga ipon sa bangko. Hindi ito kalakihan, mga 200,000 piso lang. Pero iyon ang lahat ng mayroon siya. At gusto niyang ibigay lahat sa iyo. Nanginig si Marina. Hindi siya makapagsalita. Napaluhan na naman siya. Attorney Cruz, hindi ko po deserve yan. Tinulungan ko lang naman po si Mang Teo dahil mayroon kang mabuting puso, putol ni Attorney Cruz. Iyon mismo ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, si Marina ay may mabuting puso. Walang hinihintay na kapalit. Walang ibang motibo kundi tumulong lang. At iyon ang uri ng taong nararapat sa lahat ng iniwan niya. Umupo si Marina sa upuan, nanginginig pa rin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Masaya? Malungkot? Naguguluhan siya. Inilahad ni Atchoy Cruz ang mga papeles. Pirmahan mo na lang ito at sa iyo na lahat. Wala nang iba pang here si Mang Teodoro. Ikaw lang. Pero sa halip na agad na pumirma, umiling si Marina. Atchoy Cruz, totoo bang wala na siyang ibang pamilya? Walang mga pamangkin? Walang kahit sino? Tumango ang abogado. Wala na talaga. Mayroon siyang 2 pamangkin pero hindi na sila nag-uusap. Hindi nila siya dinadalaw. Wala silang pakialam. Kaya naman, wala silang karapatan sa anumang iniwan niya. Bumuntong hininga si Marina. Kung ganoon po tatanggapin ko. Pero hindi para sa akin. Gagamitin ko ito para sa mga taong katulad ni Mang Teo. Para sa mga matandang nag-iisa. Para sa mga taong nakalimutan na ng mundo. Ngumiti si Atchoy Cruz. Yan mismo ang gusto ni Mang Teodoro na marinig. Ilang linggo pagkatapos ng libing, bumalik si Marina sa bahay ni Mang Teodoro. Binuksan niya ang gate, pumasok sa loob at naupo sa sala. Tahimik ang paligid. Walang kaluskos. Walang buhay. Pero para kay Marina, nandoon pa rin ang presensya ng matanda. Nandoon pa rin ang mga alaala nila. Tiningnan niya ang mga lumang litrato sa dingding. Ang mga libro sa shelf. Ang radyo na hindi na gumagana. Lahat ng iyon ay parte na ng buhay ni Mang Teodoro. At ngayon, parte na rin ng buhay niya. Naisip niya ang sinabi ng matanda bago namatay. Mahal kita parang tunay kong anak. Iyon ang pinakamahalagang kayamanan na iniwan sa kanya ni Mang Teodoro. Hindi ang bahay. Hindi ang pera. Kundi ang pagmamahal. Ang pagkakaibigan. Ang alaala ng isang taong nagmahal sa kanya ng wagas kahit maikling panahon lang. Nagdesisyon si Marina na huwag ibenta ang bahay. Sa halip, ginawa niyang tahanan iyon para sa mga matandang nag-iisa. Gumamit siya ng pera na iniwan ni Mang Teodoro para ayusin ang bahay. Naglagay siya ng mga kama, mga upuan, mga gamit sa kusina. At pagkatapos, nag-alok siya ng libreng tuluyan para sa mga matandang walang pamilya. Nagsimula ito sa isang matandang babae na nakatira lang sa ilalim ng tulay. Dinala siya ni Marina sa bahay, binigyan ng malinis na kwarto, ng pagkain, ng damit. Pagkatapos, dumating ang isa pa. At isa pa. At isa pa. Sa loob ng ilang buwan, ang bahay ni Mang Teodoro ay naging tahanan ng 5 matandang tao. Lahat sila ay nag-iisa noon. Lahat sila ay nakalimutan na ng pamilya. Pero ngayon, mayroon na silang bagong pamilya. Mayroon na silang tahanan. Si Marina ay regular na dumarating doon tuwing bakasyon niya. Nagdadala siya ng pagkain, nag-uusap sa mga matanda, nagbabahagi ng kwento. Nagiging masaya ang lahat. At sa bawat pagdalaw, naiisip niya si Mang Teodoro. Naiisip niya kung gaano kasaya siguro ang matanda kung makikita niya ang ginagawa niya ngayon. Isang araw, habang nakaupo si Marina sa hardin ng bahay, lumapit sa kanya ang isa sa mga matandang nakatira doon. Si Aling Dolor, isang dating tindera na nawala ng pamilya dahil sa aksidente. Anak Marina, sabi ni Aling Dolor. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin.
hindi ko alam kung paano ka namin pasasalamatan. Ngumiti si Marina. Aling Dolor, hindi nyo kailangang magpasalamat. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. Tulad ng ginawa sa akin noon ng isang mabuting tao. Si Mang Teodoro, tanong ni Aling Dolor. Tumango si Marina. Opo. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi pera. Hindi bahay. Kundi ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Yumakap si Aling Dolor kay Marina. At habang yakap niya ito, bumubulong. Kung nasaan man si Mang Teodoro ngayon, sigurado akong masaya siya. Kasi ipinagpatuloy mo ang kanyang legacy. Ipinagpatuloy mo ang kabutihan ng puso niya. Napaluha si Marina. Tama si Aling Dolor. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Hindi para sa pera. Hindi para sa papuri. Kundi para kay Mang Teodoro. Para ipakita na ang kabutihan na ipinakita niya ay may patuloy na buhay. Na ang pagmamahal na ibinigay niya ay kumakalat pa rin. Gabi na nang umuwi si Marina sa kanyang apartment. Pagod na pagod siya, pero masaya. Umupo siya sa tabi ng bintana at tumingin sa mga bituin. Naalala niya ang huling usap nila ni Mang Teodoro bago ito namatay. Ang tunay na yaman ay ang mabuting puso. Iyon ang laging sinasabi ng matanda. At ngayon, lubos niyang naunawaan ang kahulugan noon. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera. Hindi nasusukat sa ari-arian. Kundi sa dami ng taong natulungan mo. Sa dami ng ngiting nabigay mo. Sa dami ng pag-asa na isinakay mo sa mga taong wala ng pag-asa. Kinabukasan, bumalik ulit si Marina sa bahay na dating pag-aari ni Mang Teodoro. Ngunit ngayong, hindi na iyon simpleng bahay. Iyon ay simbolo. Simbolo ng pag-ibig. Simbolo ng pagmamalasakit. Simbolo ng pagkakaisa ng mga taong nakalimutan ng mundo, pero hindi nakalimutan ng Diyos. Isang taon pagkatapos ng pagkamatay ni Mang Teodoro, nag-organisa si Marina ng simpleng seremonya sa hardin ng bahay. Nandoon ang 5 matanda, ang ilang kapitbahay, si Atty. Cruz, at ang ilang kaibigan ni Marina. May inilagay siyang maliit na tanda sa harap ng bahay. Nakalagay doon, Casa de Teodoro, tahanan ng pag-asa at pagmamahal. Sa alaala ni Mang Teodoro Reyes, isang guro, isang kaibigan, isang bayani. Ang kanyang kabutihan ay nabuhay sa bawat isa sa atin. Habang binabasa ni Marina ang nakasulat, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero ngumiti siya. Dahil alam niyang kahit wala na si Mang Teodoro sa mundo, nandito pa rin siya. Nabuhay sa bawat ngiti. Sa bawat yakap. Sa bawat pagtulong. At iyon ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ang habang buhay mo. Kundi ang marka na iniwan mo sa puso ng mga taong minahal mo. Si Marina ay patuloy na naglingkod. Patuloy na tumulong sa mga nangangailangan. At sa bawat araw, dala niya sa puso ang alaala ni Mang Teodoro, ang matandang lalaki na tinulungan niya sa bus, na naging dahilan ng pagbabago ng kanyang buhay. Dahil sa kanya, natutunan niyang ang pinakamaliit na gawa ng kabutihan ay maaaring magdulot ng pinakamalaking pagbabago. Na ang simpleng ngiti, simpleng tulong, simpleng pakikinig ay maaaring magligtas ng buhay. Maaaring magbigay ng pag-asa. Maaaring magbigay ng dahilan para mabuhay. At sa huli, iyon ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Marina mula kay Mang Teodoro. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga bagay na ating hawak, kundi sa mga taong ating nakatulong, namulat at minahal. Tinulungan lang niya ang isang matandang lalaki sa bus at